Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1481. Hindi imposible. Yung mga umatake kay Stephanie dati ay ngayon natira na lang ang Grand Elder at Second Elder. Naniniwala sila na kung magtatagal pa sila, kapag napatay na ng Supreme Leader si Severin, makakamtan nila ang tagumpay. Iniisip nila ang kanilang sarili bilang mga kagalang-galang na elders ng Devil Gang sa hinaharap. Ngunit ang katawan ng Supreme Leader ng Devil Gang ay nasa harap na nila, na nagtatalaga ng kanilang kapalaran. Atake. Nang makita ang pagkamatay ng Supreme Leader, agad na sumali ang iba pang mga disipulo sa pag-atake sa dalawang natitirang elders. Hindi nagtagal, ang dalawang elders ay mabilis na napabagsak. Kamangha-mangha. Haha, sa wakas ay malaya na kami. Isang tao ang tumawa ng buong saya, at punong-puno ng kagalakan. Salamat, singers. Mabilis na lumuhad ang mga disipulo ng Devil Gang sa harap ni Severin at Stephanie, na nagpapahayag ng kanilang pasasalamat habang yumuyuko. Senyor, may ilang espiritual na herbs pa ako sa akin. Sana hindi po ninyo mamasamain. Senyor, lahat ng aming herbs ay naibigay na sa Supreme Leader. Marami sigurong nasa storage ring niya. Senyor, ako ay itinuturing na isa sa pinakamagandang babae sa Devil Gang. Kung hindi po mamasama inyo, senyor, handa akong ialay ang sarili ko bilang pasasalamat. Nangangako akong maglilingkod sa iyo, senyor, sa lahat ng paraan, maghuhugas ng damit, magluluto, magmamasahe, at magpapainit sa kama. Isa-isang tumindig na mga disipulo na nagpapahayag ng pasasalamat. Ang iba pa ay inalok ang kanilang sarili bilang kabayaran. Nahihiya si Severin at ngumiti ng may kapaitan, at sinabi, "Kung may espiritual na herbs kayo, ibigay na lang ito sa amin. Wala nang iba pang kailangan. Senyor, nakuha na namin ang inyong pill kanina pa. Ito ang lahat ng espiritual na herbs na meron ako," sabi ng isang disipulo. "Senyor, ito po ay akin. Salamat sa pagkakataon sa bagong buhay. Hindi ko malilimutan ang inyong kabutihan," sigaw ng isa pa. Ang 20 disipulo na nakatanggap ng pill kanina ay isa-isa nang lumapit, inihandog ang kanilang pills bilang tanda ng pasasalamat. Kinuha ni Severin ang isang storage ring at inilagay ang mga bagay sa loob nito. Nakita si Stephanie na nakatitig sa kanya, at lumingon si Severin sa kanya at sinabi, "Huwag mag-alala, garantisado ang bahagi mo. Iimbak muna natin ang lahat ng nakuhang bagay sa storage ring na ito, at paghati-hatian natin mamaya." Tumingin si Stephanie kay Severin nang may pang-iinsulto at sinabi, "Mabuti naman na alam ko. Senyor, may mga pills pa po ba kayo? Heto ang aking espiritual na herbs." "Senyor, ito po ay akin." Hindi nagtagal, ang mga disipulo na hindi pa nakatanggap ng pill ay agad na nagmadaling lumapit, bawat isa ay sabik na ibigay ang kanilang espiritual herbs bilang kapalit. Agad na sinala ni Severin ang lahat na tumahimik. Napangiti siya ng kakaunti at sinabi na hindi kailangan mag-alala, simple lang ang paggawa ng ganitong uri ng pill. Kaya niyang gumawa ng 2 hanggang 300 pill sa isang araw, walang problema. Ngunit, wala siyang sapat na materyales. Kailangan niya na maghanap ang lahat ng burial soul herb. Kapag nakakita sila, maaari niyang gawin ang pill para sa kanila. Mananatili siya sa lugar na iyon ng ilang sandali. Kapag mayroon na silang lahat ng pill, aalis na siya. Kaya hindi na nila kailangang mag-alala. Nang marinig ito, isang matandang lalaki ay huminga ng malalim at napangisi, sinasabing kahanga-hanga na kaya niyang gumawa ng 2 hanggang 300 pill sa isang araw. Walang katulad ang bilis niya. Dapat madali para sa kanila ang paghahanap ng spirit herbs, ngunit napansin ni Severin ang nag-aalalang mukha ng matanda at nagtanong, "Ngunit ano?" Sa wakas, sinabi ng matanda na kailangan nilang uminom ng antidote pills bawat 3 araw, na ibinigay ng mga elders. Halimbawa, uminom siya kahapon, kaya may 2 araw na lang siyang natitira. Sa loob ng 2 araw, kung hindi sila makainom ng antidote upang supulan ang torture spell worms, mamamatay sila. Napatahimik agad si Severin at tinapik ang kanyang noo. Pasensya na, halos nakalimutan niya ito. May higit sa 1,000 tao rito,
at ilang daan ang nagpunta upang maghanap ng herbs. Sa dami ng tao, aabutin siya ng hindi bababa sa 1 linggo. Kahit hindi siya kakain o iinom at buong lakas na gumawa ng pills, aabutin pa rin ng 1 linggo. Nagulat ang ilan. Ibig bang sabihin, mamamatay ang karamihan sa kanila kapag nawala ang epekto ng mga nakaraang pill? Ang 20 tao na nagboluntaryo na maging guinea pigs ay lihim na natuwa. Nakaligtas sila sa kahirapan. Para sa iba, maaaring mabuhay sa pill ang maswerte, ngunit ang iba ay maaaring mamatay. May nag-alok ng spiritual herb, at may nagmakaawa na unahin siya. Agad nagpanik ang lahat. Mas maagang makuha ang pill, mas mataas ang tsansa na mabuhay. Kung hindi nila makuha bago matapos ang oras, parang patay na sila. Agad sinabi ni Severin na huminahon muna ang lahat. Maghanap muna sila. Siguradong may ilan sa mga elders at sa supreme leader na may maraming pill na maaaring gamitin. Kung wala, paano nila matitiyak na sapat ito para sa lahat? Nagliwanag ang mga mata ni Stephanie. May mga nakatanggap lang ng pill, kaya hindi kailangan magpanik. Maghanap muna kung ilan ang natira. Hinanap nina Severin at Stephanie ang storage rings ng mga elders at ng supreme leader. Matapos tingnan, napahinga si Severin ng maluwag. Ang bawat elder ay may 10,000 maliit na pill, at si Lennon ay may higit sa 100,000. Malinaw na tatagal ang mga ito ng mahabang panahon. Huwag mag-alala, sapat na. Bibigyan niya ang bawat isa ng 10 pill, sapat na iyon. Nang marinig ito, napahinga ang mga disipulo. Totoong natakot sila kanina. Ipinaliwanag ni Severin ang plano, ibigay muna ang spiritual herbs ngayon, magpahinga ng 1 araw, at ipamamahagi niya ang pills na makokontrol ang torture spell worms sa kanilang katawan. Bukas ng umaga, maghanap ng burial soul herb. Bawat isa ay kailangan lang makahanap ng isa. Kapag nahanap, ibigay kay Severin at gagawin niya ang pills. Pagkatapos makuha at mapatay ang torture spell worms, maaari na silang umalis. Masaya ang lahat at nagpasalamat. Idinagdag ni Stephanie na 500 tao ang lalabas araw-araw upang maghanap ng herbs. Siguraduhin ipaalam sa mga nakabalik ang sitwasyon. Sa hapon, tinipon ni Severin ang mga nakuhang gamit mula sa labanan. Sa pagkawasak ng malaking organisasyong ito, marami silang nakuha na spiritual herbs. Bukod sa 2nd at 3rd grade herbs, may ilang daang 4th grade herbs din. Lubos itong ikinasiya ni Severin. Sa gabi, pumasok si Severin sa bakuran at tumingin sa maluwang na lugar hindi kalayuan. Sa panahong iyon, ang mga disipulo ng Devil Gang ay nagdiriwang, nasisiyahan sa kanilang bagong kalayaan. Marami ang may halo-halong damdamin, sabay sa pag-inom at pagbati. Lumapit si Stephanie kay Severin, at inihagi sa kanya ang 1 bote ng alak, at sinabi, bakit hindi ka nakikisama sa kanilang handaan? Bakit ka nananatiling mag-isa? Bahagyang ngumiti si Severin at sumagot, mas gusto ko ang katahimikan. Nang hatiin natin ang nasamsam kanina, nakita mo mismo, narito ang bahagi mo. Inihagis niya ang 1 storage ring sa kanya. Kinuha ni Stephanie ang singsing, sumulyap sa loob, at maingat na inilagay sa kanyang storage ring. Sinabi niya kay Severin, sa mga darating na araw, marami kang gagawin. Marami sa mga miyembro ng Devil Gang, pati ang kanilang pamilya, marahil iniisip na sila ay patay. Ang muling pagkikita sa kanilang mga mahal sa buhay ay magdudulot sa kanila ng labis na kagalakan. Nagpatuloy siya, wala na akong dapat gawin dito. Aalis na ako bukas. Ngunit bago ako umalis, gusto kong pasalamatan ka muli. Kung hindi dahil sa tulong mo noon, marahil hindi ako narito. Ngumiti si Severin, sa mga nakaraang araw na naghahanap sila ng burial soul herb, hahanapin din nila ang iba pang spiritual herbs. Hindi mo ba gustong manatili at hatiin din ang mga iyon? Bahagyang natigilan si Stephanie, nagtatrabaho ka araw-araw sa paggawa ng pill para sa kanila. Hindi ako mananatili para makisama sa paghahati ng mga herbs. Ito ay pinaghirapang gantimpala mo. Hindi rin ako makakatulong ng malaki sa iyo. Pagbalik ko sa sect, magpo-focus ako sa aking attainment. Lalo na sa 2 5th grade spiritual fruits, pagkatapos kainin, ang pag-abot sa attainment ng isang saint warrior ay hindi magiging problema. Itinaas ni Severin ang bote ng alak at umiinom ng malakas, haha, kaibigan na tayo.
Kung kakailanganin mo ang tulong ko sa hinaharap, hanapin mo lang ako. Nakaramdam si Stephanie ng kaunting saya at sinabi, hehe, ang magkaroon ng kaibigang third grade na alchemist ay isang karangalan. Parang nakakita siya ng kaparehong espiritu. Karaniwan ay tahimik na babae siya, nag-usap sila ni Severin at nag-inom hanggang hating gabi bago bumalik sa kanyang kwarto para matulog. Kinabukasan, pagmulat ni Severin, mahigit 200 tao na ang naghihintay sa labas ng kanyang pinto. Posible ba? Tiningnan ni Severin ang mga tao, lahat ay nakatingin sa kanya ng may inaasahan, at may kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Napangiti siya ng bahagya. Nakakita na ba kayo ng burial soul herb? Oo, senyor, sabik kaming umalis ng maaga ngayong umaga para hanapin ito, sagot ng isa sa mga lalaki agad. Ngumiti si Billy at sinabi, senyor, habang naghahanap sila ng burial soul herb, nakakita rin sila ng maraming spiritual herbs para ibigay sa iyo. Bukod pa rito, marami ang nagsabing kung kailangan mong gumawa ng pill dito ng 7 o 8 araw. Sa mga araw na iyon, kahit patay na ang torture spell worm sa kanilang katawan, hahanapin pa rin nila ang iba pang herbs bilang pasasalamat sa iyong kabutihan. Oo, senyor, huwag mo po sanang tanggihan. Parang binibigyan mo kami ng pangalawang pagkakataon sa buhay, sabi ng isang matandang lalaki na sabik. Pagkaisip ng sandali, pumayag na si Severin. Sige, pero mag-ingat habang naghahanap ng herbs. Kung makatagpo kayo ng malalakas na spirit beasts, huwag nang magsugal. Naiintindihan niyo ba? At huwag ninyo suotin ang mga token ng disipulo ninyo. Ngumiti agad ang matanda, senyor, huwag kang mag-alala, nakakapanlait kami sa mga token noon. Kahapon, itinapon namin ang mga iyon ng direkta. Mula ngayon, magsisimula kami ng panibago. Tinipon ni Severin ang lahat ng burial soul herb na nahanap ng mga tao at pagkatapos ay tumingin kay Billy at Lulu sa kanyang tabi. Billy, Lulu, abalahin ko kayo sa mga araw na ito upang tulungan akong kolektahin ang mga burial soul herb at ang mga spiritual herbs na nahanap nila. Magpo-focus ako sa paggawa ng mga pill. Tumanggo sina Billy at Lulu. Senyor, huwag kang mag-alala, tutulungan namin kayo ng mabuti. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, muling tumingin si Severin kay Billy. Irehistro ang mga burial soul herb na ibinigay ng mga tao. Maaari lamang tayong magbigay ng 300 pills bawat araw. Pagkatapos, ang mga nagbigay ng burial soul herb ay darating kinabukasan upang kunin ang mga pills. Naiintindihan, senyor, tumanggo si Billy. Kinuha ni Severin ang burial soul herbs at pumasok sa loob. Hindi nagtagal, mabilis ang kanyang mga galaw at inilabas ang triplet-chambered furnace. Tumingin sa button ng burial soul herbs sa tabi niya, at bahagyang ngumiti si Severin. Malaki ang trabaho. Sa kabutihang palad, ang mga pills na ginagawa niya ay mababang grade, first-tier pills lamang. Sa kanyang triplet-chambered furnace, maaari siyang gumawa ng 3 pills ng sabay, kaya makakagawa siya ng hindi bababa sa 300 pills bawat araw. Ngunit napakaliit ng oras ni Severin para magpahinga araw-araw. Kung hindi dahil sa kanyang malakas na mental power, hindi niya matitiis ang ganitong workload. Nang malaman ng maraming disipulo ng Devil Gang na plano ni Severin na gumawa ng 300 pills araw-araw, nagulat at nag-alala sila para sa kanya. Hindi nila maiwasang hikayatin siyang magpahinga, ngunit hindi nakinig si Severin. Patuloy siyang gumagawa ng 300 pills tuwing umaga. Kahit ang mga disipulo na naalisan na ng torture spell worm sa kanilang katawan ay hindi agad umalis. Sa halip, pinili nilang tumulong sa paghahanap ng ilang spiritual herbs sa kagubatan bago umalis si Severin. Plano nilang ibigay ang mga herbs na ito kay Severin bilang pasasalamat. Araw-araw, nakakatanggap si Billy ng maraming spiritual herbs, at namangha siya. Halos walang sinumang nag-iingat ng herbs na nahanap para sa sarili, lahat ay ibinibigay ito kay Severin. Malinaw na gumawa si Severin ng napakalaking bagay para sa mga disipulo na ito. Lumipas ang mga araw, at sa wakas, bawat isa sa halos 2,000 disipulo ng Devil Gang ay nakatanggap ng pill. Hindi lumabas si Severin sa kanyang bahay sa 7 araw. Nang lumabas siya at makita ang napakaraming tao na nakatayo sa plaza sa harap niya, bahagyang nagulat siya. Hindi ba patay na ang torture spell worm sa inyong katawan? Bakit hindi pa umaalis ang sinuman?
Salamat, dakilang tagapagpakabuti. Tumayo si Billy sa unahan at sumigaw. Salamat, dakilang tagapagpakabuti. Kaagad, sabay-sabay na sumigaw ang lahat, at lahat ay lumuhod, yumuko kay Severin bilang pasasalamat. Tumingin sa mga tao sa harap niya, labis na naantig si Severin. Mas maraming nagpapasalamat, mas ipinapakita nito ang matinding pagdurusa na kanilang tiniis dito. Madalas silang pinipigilan hanggang sa hindi makakahinga, at maaaring palaging nanganganib ang kanilang buhay. Malamang, hindi sila nakatulog ng maayos sa kanilang pananatili rito. Pakitayo na kayo, lahat. Mula ngayon, idineklara ko na ang Devil Gang ay wala na. Malaya na kayo, maaari na kayong bumalik, lumipad si Severin at ipinahayag, ang kanyang tinig ay umalangaw-ngaw. Kabanata 1485. Malaya na tayo, asawa ko, ganap na tayong malaya. Sigaw ni Lulo, mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Billy, at ang mga mata niya ay puno ng luha ng saya. Bagaman alam nilang nailigtas siya ni Severin, ang nakaraang 2 araw ay pakiramdam pa ring parang panaginip, at natatakot silang magising sa anumang sandali at matuklasan na lahat ay hindi totoo. Ngayon, matapos ipahayag ni Severin ng formal ang kanilang kalayaan, maaari na nilang bitawan ang tensyon na matagal nang humawak sa kanilang mga puso. Kahanga-hanga ito, sa wakas makakauwi na ako. Naiisip ko kung kumusta na ang pamilya ko ngayon, sabi ng isang matandang lalaki, ang mga mata niya ay namumugto sa emosyon. May mga sandali na naisip niyang magpakamatay upang makatakas sa malungkot na buhay niya. Ngunit ang pag-iisip sa kanyang kaibig-ibig na apo at apo na lalaki ang nagpatuloy sa kanya. Hindi niya inasahan na darating ang araw na ito. Senyor, maraming salamat. Uuwi na po kami. Lahat ay lumipad pataas, na muling nagpapakita ng taos-pusong pasasalamat kay Severin, at kalaunan ay naghiwa-hiwalay. Senyor, ito ang mga spiritual na halamang gamot na natagpuan nila para sa iyo nitong mga nakaraang araw. Alam nila ang iyong mataas na antas, kaya iniwan nila para sa kanilang sarili ang mga first grade at ilang second grade. Ang third at fourth grade na angkop para sa alchemy o mataas na antas ay para sa iyo, sabi ni Billy, ipinakita kay Severin ang isang storage ring. Hindi naglaon, tanging sina Severin at Billy na lang ang naiwan sa paligid. Matapos tanggapin ang ring, sinuri ni Severin ang laman nito at bahagyang nagulat. Hindi niya inasahan na makakakita siya ng halos umumbok na tambak ng espiritual ng halamang gamot. Mukhang talagang kapaki-pakinabang ang tulong ng maraming kamay. Sa tulong ng halos 2,000 tao na naghanap ng espiritual ng halamang gamot sa loob ng 7 araw, mayroon siyang sapat na pinagkukunan para sa mahabang panahon. Bukod dito, nakuha rin niya ang malaking bahagi ng nakuhang yaman mula sa Devil Gang dati. Ang ani mula sa paglalakbay na ito sa Foggy Forest ay higit pa sa inaasahan ni Severin. Umalis na tayo. 10 araw na mula nang lumabas ako, at tiyak na nag-aalala na si Sofia sa akin, iniisip ni Severin, na may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi, at pagkatapos ay lumipad siya sa hangin. Sumunod sina Billy at Lulo kay Severin, dahan-daang lumilipad sa likuran. Siguradong maganda si Miss Sofia. Para sa isang kahanga-hangang lalaki tulad mo, tanong ni Lulo kay Severin matapos lumipad ng kaunti. Ngumiti si Severin at sumagot, oo, maganda siya. Ngunit higit na mahalaga sa akin ang personalidad ng isang tao. Mas mahalaga kung magkasundo kami. Anong silbi ng kagandahan kung hindi kami makakaugnay sa mas malalim na antas? Tama si Senyor, sabi ni Billy. Sa kanyang charm, lakas, at kasanayan sa alchemy, tiyak marami ang kababaihan sa paligid niya. May 10 asawa ka ba? Napaisip si Severin at mabilis na sumagot, 10. Hindi ba't masyadong magulo iyon? May 3 na ako ngayon, at sapat na iyon para sa akin. Hindi inaasahan, nagpatuloy si Billy, noong una, nang makita namin kayo ni Senior Stephanie, akala namin kayo ay magkasintahan. Napaka-perpekto ninyo, akala mo gawa ng langit, ngunit kalaunan, nalaman naming hindi pala. Tumutok si Lulo, tinakpan ang bibig at tumawa, tama. Maganda rin si Miss Stephanie. Bukod sa maganda, mabait din siya. Sa tingin ko, kung makakasama mo siya, magiging perpektong magkapareha kayo. Tumango si Billy, at sumang-ayon, basta handa kang sumunod, walang magiging problema.
Nahihiya si Severin, sabi niya nang may mapang uri ng ngiti, "Hoy, tigilan niyo na ang pag-iimbento ng kwento." Habang nag-uusap, unti-unti silang lumapit sa lokasyon ng Capra Hall. Siyempre, kung makakita sila ng magagandang espiritual na halamang gamot sa daan, tiyak na hindi pinapalampas ni Severin. Sa sandaling ito, sa lokasyon ng Capra Hall, ang mga elders at ang Hallmaster ay nakaranas ng malaking pag-unlad sa kanilang antas dahil sa mga pil na ibinigay ni Severin. Marami ring disipulo ang nakagawa ng breakthrough na nagdulot ng kasiyahan sa lahat. Ngunit sa kabila ng tuwa, natagpuan ni Sofia ang sarili niyang nakatayo sa courtyard na kanyang pinaghatiran kay Severin, na nakakunot ang noo. "Sofia, hindi ka ba nakagawa ng breakthrough? Bakit ang balisa ng mukha mo? May gumugulo ba sa iyo?" Tanong ni Clara at Gigi kay Sofia, na curious sa kanyang alalahanin. Pinilit ni Sofia na ngumiti. "Alam niyo, wala si Severin ng halos 10 araw. Bakit hindi pa siya bumabalik?" Sinabi niya na babalik siya agad, ngunit ang tagal na. Pagkatapos ng sandaling pag-iisip, sinubukan ni Clara na aliwin siya. "Sofia, huwag kang mag-alala tungkol sa Supreme Leader. Malalim ang kanyang cultivation, tiyak na ayos lang siya. Kahit na makaharap niya ang Supreme Leader ng Devil Gang, hindi sila magiging katapat niya." Tumango si Gigi, na sumang-ayon. "Tama, Sofia, tiyak na ligtas si Supreme Leader. Hindi niya hahayaan na malagay sa panganib ang sarili. Kahanga-hanga ang kanyang mental strength. Kahit na makaharap siya ng mapanganib na spirit beasts, matutukoy niya ito ng maaga at makakahanap ng paraan para iwasan sila." Nakaya ni Sofia na ngumiti ng may kaunting pilit. Ngunit sa konsiderasyon ng kanyang malalim na attainment at malakas na spiritual energy, dapat ay naabot na niya ang kalaliman ng kagubatan. Ngunit mapanganib ang lugar na ito. Walang nakakaalam kung may mga spirit beasts dito na kasing lakas ng mga Saint Warrior. Ang kanyang mga salita ay nagpatunaw ng tingin ni Gigi at Clara, malinaw ang kanilang pagkabahala. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na aliwin si Sofia, hindi rin nila maiwasang makiramay sa kanyang pag-aalala. Sa sandaling iyon, ilang mga tao ang dahan-daw ang lumitaw mula sa ulap at lumipad patungo sa kanila. Ang Supreme Leader, bumalik na siya, sigaw ni Donald at ng iba pang responsable sa pagpapatrolya, at kitang-kita ang kanilang kasabikan. Kahanga-hanga ito, tunay na ang Supreme Leader, sabi ng maraming miyembro ng Capra Hall, at hindi nila mapigilan ang kanilang excitement. "Tingnan niyo, narito na sila." Bumalik na, sabi ni Clara, na agad na itinuturo pasulong. Habang nagsasalita sila, naroon na si Severin sa courtyard kasama sina Billy at Lulo. "Sofia, ito sina Billy at Lulo, nahanap ko sila," sabi ni Severin, nang lumalapit at hinawakan ang kamay ni Sofia, at ramdam ang matagal ng pagkikita muli. "Ito ba si Miss Sofia?" "Tunay na maganda," sabi ni Lulo, pinalaki ang mga mata habang tinitingnan si Sofia. Hindi lamang maganda ang mukha, kundi kahanga-hanga rin ang katawan. Medyo malaki ang dibdib niya, kaya mas kaakit-akit kaysa kay Stephanie, tila. "Matagal kang dumating, nagsimula na akong mag-alala sa iyo," bulong ni Sofia kay Severin, may bahagyang reklamo, pagkatapos ay tumingin kay Billy at Lulo. Hindi niya maiwasang ngumiti at sabihin, "Napakaganda, nahanap mo sila. Paano mo sila natagpuan? Nasa loob ba sila ng kampo ng Devil Gang? Kung hindi, paano sila nawala ng ilang taon?" Ngumiti si Billy at lumapit, tumulong sa pagpapaliwanag. "Salamat kay Severin sa pagligtas sa amin. Nasa Devil Gang kami nitong nakaraang ilang taon, namumuhay sa buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Maraming tao ang nawalan ng pag-asa, ang iba hindi kinaya at piniling wakasan ang kanilang buhay." Sandali siyang huminto, pagkatapos ay nagpatuloy si Billy. "Hindi lamang kami iniligtas ni Senior Severin at Miss Stephanie, kundi winasak din nila ang Devil Gang. Pinatay nila ang mga high-rankang na miyembro ng gang, nag-refine ng mga pil, at iniligtas ang lahat ng disipulo na pinilit sumali sa gang." "Stephanie, naalala ko na nabanggit siya ni Severin dati. Galing siya sa Ancient Cloud Sect, hindi ba?" Nakakunot ang noo ni Sofia habang tinitingnan si Severin. "Severin, hindi ka ba nagkaroon ng kaunting alitan sa kanya dati? Paano ka nakilala sa kanya at nakasama pa sa pagsira ng Devil Gang?" Napilitan si Severin na ngumiti ng may kapaitan at ipinaliwanag ang sitwasyon kay Sofia.
Siyempre, hindi niya sinabi ang bahagi kung saan tinulungan niya si Stephanie na maligo sa lawa, pinanatili niya iyon para sa sarili. Matapos makinig, hindi maiwasan ni Sofia ang ngumiti. Hindi ko inasahan na kaya mong mag-refine ng pill ng tuloy-tuloy sa loob ng 7 araw. Grabe, araw-araw kang nagre-refine ng marami, sigurado akong pagod ka. Napangiti si Severin. Totoo, nakakapagod ito sa isip, ngunit natuklasan kong ang mga araw na ito ng tuloy-tuloy na refinement ay uri ng training para sa aking mental strength. Mukhang lumakas pa nga ang aking mental power ng kaunti. Sulit lahat ng ito. Maya-maya, nagsalita si Sofia. Medyo gabi na. Kailan kaya natin dapat bumalik? Kailangan mo pa bang maghanap ng espiritual na halamang gamot sa kagubatan na ito? Sa mga nakaraang araw, ang mga disipulo mula sa Capra Hall ay lahat nakagawa ng breakthrough at lumabas upang maghanap ng espiritual na halamang gamot. Nagdala pa ang Hallmaster ng ilan kahapon at pinakiusapan akong ibigay ito sa iyo. Napangiti si Severin at sinabi, hindi na kailangan, nakakuha na ako ng marami ngayong pagkakataon. Matapos sirain ang Devil Gang, nakuha ko ang maraming espiritual na halamang gamot. Tumulong rin ang mga kapatid mula sa Devil Gang sa paghahanap ng marami. Pinagsama sa iyo, sapat na ito para sa mahabang panahon. Ngunit gabi na ngayon, magpahinga tayo ngayong gabi at aalis bukas ng umaga. Pagkatapos sabihin iyon, naisip ni Severin ang isang bagay at tumingin kay Clara at Gigi. Clara, Gigi, mamaya, dalhin si Billy at Lulu sa ibaba upang ayusin ang kanilang tirahan. Ipabatid rin sa inyong Hallmaster at mga elders para makapaghanda sila. Aalis tayo bukas ng umaga patungong South Link City. Haha, hindi na kailangang sabihin sa amin, narinig na namin, tumawa ng malakas mula sa labas ng courtyard. Si Bowen yun kasama ang 2 elder na naglalakad. Tumingin si Severin kay Bowen at napangiti. Hallmaster Bowen, mas maganda ang anyo mo. Ang pag-breakthrough sa 4th rank ay talagang nagpapabago sa aura. Sumingit si Sofia, hindi mo ba ako papupurihan? Nakagawa na ako ng breakthrough sa 6th rank warrior emperor na ako. Agad na itinaas ni Severin ang kilay. Huwag kang magmadali, plano kong purihin ka ng pribado kapag may libreng oras ako sa gabi. Namula si Sofia agad. Ang lalaking ito ay nagsabi ng bagay na madaling magdala ng maling imahinasyon sa harap ng maraming tao. Walang hiya talaga. Nang marinig ito, natawa si Bowen at ang iba pa. Sa wakas, sinabi ni Bowen, "Salamat sa mga pil na ibinigay mo, Supreme Leader. Kung hindi sa mga pil, hindi ko sana naranasan ang breakthrough ng ganito kabilis." Oo, salamat sa mga pil, maraming disipulo ng sect ang nakagawa ng breakthrough. Ang kabuuang lakas ng Capra Hall ay malaki ang pag-unlad nitong mga nakaraang araw, dagdag ng Grand Elder. Lahat, lalo na ang mga elders, ay tiwala sa hinaharap ng Capra Hall, at mataas ang kanilang espiritu. Ang kanilang mga kasamahan mula sa ibang mga hall ay nasa South Link City na, at ang Dracodeus Temple ay magiging isang napakalakas na puwersa kung magsasama-sama ang lahat ng 12 hall. Bagaman maaaring hindi ito may kumpara sa ilan sa mga top-tier sects, ang Dracodeus Temple ang magiging pinakamakapangyarihang puwersa sa Dracodem. Maganda iyon. Maaari na tayong umalis bukas, ngayon na narito na kayong lahat. Tumango si Severin na may ngiti. Dagdag niya, sa pamamagitan ng paraan, ang ginoong ito ay si Billy, at iyon ang kanyang asawa, si Lulu. Sila ang magulang ni Tara, kaya sasama sila sa atin bukas. Hindi na muling uusbong ang Devil Gang. Natutuwa akong marinig iyon. Magpapadala ako ng isang tao para maghanda ng pagkain at inumin. Dapat tayong magkaroon ng salo-salo ngayong gabi bago ang ating malaking pag-alis bukas. Nakaramdam ng ginhawa si Bowen dahil hindi na niya kailangang magtago. Nang gabing iyon, naghanda si Bowen ng masarap na alak at masaganang pagkain para sa grupo ni Severin. Samantala, ang natitirang mga disipulo ng Capra Hall ay labis na natuwa nang malaman nilang pupunta sila sa South Link City. Ipinahayag rin ni Bowen sa lahat na bibigyan sila ng 10 araw upang umuwi at bisitahin ang kanilang pamilya, na nagdulot ng kagalakan sa lahat. Bumalik si Severin sa kanyang silid sa gabi at naligo bago kumatok sa pintuan ni Sofia. Katatapos lang maligo ni Sofia nang makita niyang pumasok si Severin sa silid.
Bakit ka nandito, Him? Hinila siya ni Severin sa kanyang mga bisig at sinabi, hindi mo ba ako namimiss matapos ang ilang araw na paghiwalay? Kumatok ang mga pulang labi ni Sofia at dahan daw ang tumango. Oo, ngunit hindi ka ba pagod matapos ang lahat ng araw ng pag-refine ng peel? Masisiraan ka ng pagod kung gagawin mo ulit ito ngayong gabi. Baka mapagod ka dahil hindi ka pa nakapagpahinga ng maayos nitong ilang araw. Ibinaba ni Severin ang ulo at hinalikan siya ng dahan-dahan sa labi. Huwag kang mag-alala, may sobra akong stamina, at baka ikaw pa ang mapagod sa huli. Dinala ni Severin si Sofia at lumakad patungo sa kama. Lumabas si Sofia ng silid na may ningning kinabukasan. Tanghali na, at matagal nang naghihintay ang mga tao ng Capra Hall. Akala nila hindi pa nagigising si Severin dahil sa sobrang pagod mula sa pag-refine ng lahat ng peel, kaya nagpas siyang huwag siyang istorbohin. Nang lumabas si Severin at tumingin pababa, napangiti siya ng may kapaitan. Sa wakas nakatulog din ako ng maayos matapos ang lahat ng walang tulog na gabi. Dapat na tayong umalis, halos ika-10 na, at ayokong paghintayin pa ang lahat. Kinurot ni Sofia si Severin. Hindi niya inasahan na magiging ganito kasigla at puno ng enerhiya si Severin noong nakaraang gabi. Ngumiti si Severin at hinawakan ang kamay ni Sofia habang lumilipad sila patungo sa karamihan. Pagdating sa harap ng lahat, pinakawalan ni Severin ang kamay ni Sofia at sinabi kay Bowen, pasensya na sa paghintay. Ngumiti si Bowen na may pagkukunot. Ayos lang, nagkaroon kami ng pagkakataon na mas ma-enjoy ang lugar na ito. Matagal na rin kaming narito kaya hindi maiwasang may attachment na ako dito. Tumango si Severin at sinabi, marami ang tao dito, kaya para sa kaligtasan ng lahat, kami ni Sofia ang mauuna. Ang Hallmaster Bowen at ang dalawang elder ay magdadala ng ilang mas malalakas na individual para bantayan ang likuran at gilid. Ang ating destinasyon ay ang gilid ng kagubatan, ngunit maaaring may matitibay na spirit beasts na makasalubong natin. Kailangan nating tiyakin ang kaligtasan ng lahat sa paglalakbay na ito. Nagningning ang mga mata ni Bowen nang marinig iyon. Tumango siya at sinabi, tama ka. Dapat natin ayusin ang lahat na magkatabi at manatiling malapit. Ang plano mo ay magbibigay daan para ligtas tayong makaalis dito. Nang maayos na ang formation, nagsimula na silang umusad. Pagdating ng gabi, nagpahinga sila sa ilalim ng dilim at ipinagpatuloy ang paglalakbay kinabukasan. Tanghali na nang sa wakas ay lumabas sila ng kagubatan. Sa wakas, nakalabas na tayo ng kagubatan. Halos kalahating buwan na ang lumipas mula nang narito kami, kasama na ang oras ng paglalakbay papunta rito. Tatagal pa siguro ng 3 pang araw bago makabalik. Kaya ang kabuoang panahon ng aming pagkawala ay halos 20 araw, sabi ni Sofia, humihinga ng malalim. Alam niyang sobra ng haba ang 20 araw para kay Severin. May mga hall pa rin na hindi natagpuan. Ngumiti si Severin at sinabi, may 5 buwan pa, kaya sapat na ang oras. Bumalik tayo agad hanggat maaari. Nakakuha tayo ng maraming mahalagang bagay dito. Bago ako magsimula sa anumang pagre-refine, ako muna ang magti-training kasama ang 5th rank spiritual fruit at gagawa ng breakthrough sa attainment. Alam ni Severin na halos hindi siya matatalo sa normal na lipunan kung mayroon siyang ganitong attainment. Sa kasamaang palad, maraming nakatagong sect sa mundo, at ang mga first-tier sects ay may maraming malalakas na individual na tiyak na manggaguna sa kanya sa laban. Kung may pagkakataon na maging mas malakas, sasamantalahin niya ito agad. Kinuha ni Severin ang kanyang espada gamit ang pagkumpas ng kamay. Lumaki ito ng husto na kayang suportahan ang 4 o 5,000 tao. Ang laki talaga, sigaw ng mga miyembro ng Capra Hall nang makita ang sitwasyon. Ito ay isang spiritual weapon na siguradong mataas ang grade. Ano kaya ang grade nito? Tanong ni Bowen sa pagkagulat. Siya at ang mga elder ay bahagyang nanginginig dahil unang beses nilang nakakita ng ganitong mahalagang bagay. Ngumiti ng may kapaitan si Severin at sinabi, ito ay 9th grade spiritual weapon. Marami tayo, at ang ilang miyembro ay hindi pa gaanong nakagawa. Aabutin ng matagal bago makalipad pabalik, kaya gamitin na lang natin ang spiritual weapon na ito. Hindi napigilan ni Sofia ang isang pilit ng ngiti. Ang laki nito kaya kitang-kita kahit na lumipad ka ng mas mataas.
May walang magawa si Severin habang ikinumpas ang mga kamay. Wala akong choice. Mas makakatipid ng oras ito. Hindi rin naman tayo dadaan sa masisikip na lungsod sa daan. Susubukan nating lumipad sa mas kaunting populadong daan, at iiwasan ang mga lugar ng nakatagong sect. Ayos lang basta hindi tayo makasalubong ng mas malakas kaysa sa akin. Tumango si Sofia. Subukan nating lumipad ng mataas para hindi tayo madaling makita. Sa wakas, maramdaman ko kung ano ang pakiramdam ng paglipad sa 9th grade spiritual weapon. Labis na nasasabik ang lahat ng mula sa Capra Hall. Isa-isa silang lumipad at tumayo sa Bloodfiend Sword. Natutuwa si Severin sa kanilang kasabikan at napangiti bago sumakay rin siya. Kabanata 1490. Habang ini-channel niya ang kanyang isip, ibinuhos niya ang kaunting spiritual power at aura sa lumilipad na espada. Kumislap ito at tumaas sa kalangitan agad, dinala ang lahat ng mataas sa ibabaw ng mga ulap bago sumugod ng diretsyo. Ang bilis! Sinasabog ng hangin ang aking palda. Sigaw ng isang babaeng disipulo ng Capra Hall na nakasuot ng maikling palda. Hinipon ng hangin ang palda at agad niyang itinakip ang mga kamay upang mapanatili itong nakatapat. Isang babaeng disipulo ang yumuko at sinabi sa una, dapat kang yumuko. Mas maayos iyon. Lumipas ang oras at lumitaw na sa paningin ang reputab matapos ang halos kalahating oras sa himpapawid. Tumingin si Severin sa lungsod at itinigil ang lumilipad na espada sa ibabaw ng kagubatan. Sinabi niya kay Bowen, maghintay ka rito. Sasamahan namin ni Sofia si Billy at Lulo pababa. Tumango si Bowen. Bumaba si Severin sa espada kasama si Sofia, Billy, at Lulo. Sa loob ng bakuran ng isa sa mga bahay-baryo, tumingin sina Tara at Lina sa malayo. Tara, hindi ba sinabi ni Mr. Severin na 1 linggo lang siya mawawala? Mahigit 10 araw na. Bakit hindi pa siya bumabalik? Babalik ba siya? Nakakunot ang noo ni Lina sa pag-aalala. Ngumiti si Tara at sinabi, may tiwala ako sa kanila. Babalik sila. Siguro may isang bagay na kumain ng kanilang oras. Sandaling huminto si Tara bago magpatuloy. Pagkatapos ng lahat, sinabi niya na babalik siya at ipapaalam sa atin kahit hindi niya matagpuan ang ating mga magulang. Nangako siyang hindi tayo hahayaang maghintay magpakailanman. Tingnan mo, Tara, kita mo ba ang 4 na tao dyan? 2 sa kanila ay mukhang si Inay at Itay. Napansin ni Lina ang isang grupo ng 4 sa malayo at tumalon ng masaya habang itinuturo sa unahan. Namula ang mga mata ni Tara agad at nagsimulang tumulo ang luha. Tama ka, Lina. Sila nga ay si Inay at Itay. Bumalik na sila. Bumalik na sila. Tara, Lina, lumipad sina Billy at Lulo at niyakap ang kanilang 2 anak. Sila ay lubos na naantig at umiiyak. Nagpalitan ng tingin sina Severin at Sofia at bahagyang naantig din ng masaksihan ang matagal ng paghihintay na muling pagkikita ng pamilya Moreno. Agad na sinabi ni Billy at ng kanyang asawa kay Tara ang nangyari matapos nilang pakalmihin ang kanilang damdamin. Mr. Severin, Mr. Sofia, maraming salamat. Pinangunahan ni Tara si Lina kay Severin at Sofia at lumuhad sa harap nila. Hindi na kailangang magpasalamat. Nangako ako, at tutuparin ko iyon. Mag-ensayo ng mabuti at magkaroon ng magandang buhay. Aalis na kami ngayon, ngumiti si Severin at umalis kasama si Sofia. Tara, Lina, palaging tandaan ninyo na sila ang ating mga tagapangalaga. Alalahanin sila ng mabuti. Masidhing sinabi ni Billy habang tinitingnan mula sa likod sina Severin at Sofia.